Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang ating pong tagapagdiwang sa banal na misa na ito ay si Reverend Father Manjo Padilla. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin. Pinasasalamat ka namin dahil sa dakilang aming kapulihan. Panginoon Diyos sa ating langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoon Hesukristo, sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, pagkalalulog sa kanilang maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, kulangan mo, Hesukristo, ang kataas-taasan. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ng tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan, ay makapagdulot sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkanang Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo." Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Sa pagpapasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayo papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, hindi Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari hahapol sa tanan. Ng buong Diyos, masaya tayo papasok sa tahanan ng buong Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na mali, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilipak si Jesus sa mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas sa inirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ununan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pakibati naman ang mga katabi. Magandang umaga. Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Palakpakan natin si Kristo na ating Hari. Dumako na po tayo sa dulo ng kalendaryo ng ating simbahan at ipinagdiriwangan natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ni Jesus. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang kapistahang ito? It was the year 1925 when Pope Pius XI released an encyclical letter entitled Quas Primas. Ito po ay encyclical letter na naglalayon na i-establish, i-institute i-dedicate ang ikahuling linggo sa karaniwang panahon bilang pagdiriwang kay Kristo na Hari ng sanlibutan. That was exactly 100 years ago. At alam po ninyo, katatapos pa lamang noon ng unang pandaigdigang digmaan, napakagulo ng mundo. Nagsisimula pa lamang magsibango ng lahat, dulot ng mga epekto ng digmaan. People are at loss. At maraming mga ideolohiyang naglipana, gaya na lamang ng atheism, etc., etc. Kaya talagang marami ang pinanghihinaan ng loob. Ang iba nga, itinakwil na ang kanilang pananampalataya dahil sa marami nilang tanong sa Diyos, bakit nangyari ang lahat ng ito? Kaya naman upang palakasin ang kalooban ng bawat mananampalataya, ipinasya ng ating Santo Papa Pius XI na paalalahanan ang lahat na mayroon lamang iisang hari. Hari, hindi lamang para sa mga Katoliko, hari para sa buong sansinukob, sa buong sangkatauhan, si Jesus. At ano po ang ipinapaalala sa atin na nasa huling linggo na tayo ng karaniwang panahon na ang lahat ng bagay magtatapos kay Jesus. Yan ang bagay na wag nating kalilimutan. Hindi ang problema mo ang huling salita. Hindi ang karamdaman mo ang wakas ng buhay mo. Hindi ang kayamanan mo ang katapusan. Ang katapusan at huling salita ay magmumula kay Kristong Hari. No? Kaya para po sa mga nagpapakasumikap na magpakabait at magpakabanal sa mga taong tapat sa Diyos, ang katotohanan ito ay consolation nating lahat. Ngunit sa mga tao na napakasama, nagpapakasasa lamang sa kayamanan, mga taong umaapak ng dangal ng tao, puro kasamaan ang pinapairan. Ang katotohanan ito ay naglilistulang babala para sa kanila. Kaya magandang tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa linggong ito. Sino ang hari sa puso ko? At kapag hari, kinikilala nating hari, nagpapasakop tayo sa Kanya. Namumuhay ka ba ng ayon sa halimbawa at paghahari ni Jesus? Kaya sana po mga kapatid, huwag nating kalilimutan na sa bawat mga gawain natin, ang lahat ng bagay nagsisimula at nagwawakas kay Kristo na ating Hari.
At kung si Kristo ang tunay na hari ng puso natin, wala tayong dapat ikapangamba. Bagkus nakatuon ang ating mga pangarap, ang ating mga layunin sa Kanyang pamatnubay. Kaya mamaya, pagkatapos ng banal na misang ito, sisimulan natin ang pagtatanod sa Santisimo Sakramento, ang tunay nating hari. Marami tayong mga imahen ng Kristong hari, no? May nakakorona, nakaupo sa trono, pero mamaya, i-expose ang tunay nating hari. Sa Kanya tayo luluhod, sa Kanya tayo hihingi ng tulong. Nanawa ay palakasin pa ang ating mga kaloobang nangihina, nang sa ganoon, magkaroon tayo ng lakas ng loob, ng pag-asa. Ibulatlat natin sa Diyos na ating hari ang nilalaman ng ating mga kalooban, yung ating mga pasanin, yung ating mga pinagdadaanan. Nang sa ganoon, tayong lahat, yakapin ni Jesus sa Kanyang pag-ibig, sapagkat ang lahat ng bagay magtatapos sa Kanya. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng paghahari ni Jesus, Hari ng sanlibutan, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kami magpasakop sa mapagmahal na paghahari ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alabin mo kami iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang pari, hari at propeta, upang dumaloy ang iyong biyaya ng walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha at inaapi, mga iniwan, mga ulila at mga nag-iisa, at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal na buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling.
Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa iyo, Ama, sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap na aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Osana, Osana, Osana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang Birhen ng Antipolo, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Manalangin tayo gaya ni Kristong Hari. Inihiling namin kami ihadyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaili rin. Nang may ngiti sa inyong mga labi, ibahagi ninyo ang kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkayo mo sa akin ang Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako
ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamo kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. So pagkatapos po ng ating banal na misa, ay sisimulan natin ang pagtatanod sa Santisimo Sakramento. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo't pakaingatan ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Palakpakan natin ang ating Kristong Hari. Lumuhod po ang lahat. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Idalangin natin ang intensyon ng ating mahal na Santo Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Idalangin natin ang intensyon ng ating mahal na obispo at ang buong diocese ng Antipolo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng
Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Idalangin natin, idulog natin ang ating mga personal na kahilingan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayong lahat. Magsinuod ang lahat. Panimulang panalangin, O Kristong Jesus, aming Hari, tinubos mo ang sangkatauhan upang kami mabuhay sa biyaya ng Diyos at magkamit ng kalwalhatian sa langit. Gawin mo, Panginoon, na ikaw ay makilala ng lahat, ibigin at paglingkuran upang matamo ang tagumpay na ang karapatan ng Diyos at ng iyong Iglesia. Hinihiling namin, O Hari ng mga hari, na ipagkaloob mo sa amin ang iyong biyaya sa ikababanan at pagkakamit ng iyong walang hanggang kalwalhatian. Amen. Panalangin ng paghahandog. Mula sa mahal na puso ni Kristong Hari, narito kami sa iyong paanan, sa iyong mabatalang kadakilaan. Taglayang malaking pasasalamat ay aming iilala at pinili mo kami sa gitna ng karamihan upang maging alagad ng iyong kaharian. Nais namin maging tunay na lingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Birhen Maria na aming ina. Inaalay namin ang aming sarili sa iyo. Nais namin ang aming kaluluway kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas upang pasanin ang iyong krus habang kami nabubuhay. Kahit ang lahat ay palibot namin ay maging duwag, nais namin
O dakilang tagapagligtas, banalig kami na ikaw, ang buong mong pagkatao, ay pagka-Diyos, nangananahan iyan sa kabanal-banalang sakramento, sa anyo ng tinapay. Ito ang hiwagang iniwan mo bilang alaala ng iyong pagpapakasakit at inutos mo sa iyong nagbibitiig lagi. Kaya naman, matapos ang banal na misa, patuloy namin pinagmamasdan at dinadama ang dakilang hiwagang ito sa aming pananampalataya sa harap ng banal na ostya na dili iba't ang iyong banal na katawan, nais namin pagnilayan ang iyong kadakilaan bilang hari. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang mga sandaling ito at na inaalay sa iyo. Panalangin ng pagsisisi. Ama namin mapagmahal, Diyos na walang awa, pakumbaba kami dinudulog sa iyo. Nagmamakaawa na sana'y patawarin kami sa aming mga kasalanan, sa pagwawalang bahala namin sa iyong pagmamahal. Maraming pagkakataon na nawalan ka ng puwang sa aming puso, higit sa paglikha mo, na sana'y nagamit namin sa paglilingkod sa iyo. Subalit sa halip ang sa hindi namin kaginhawaan, lumisan. Maawain, patawarin mo kami sa di pagpapahalaga sa biyaya ng kaligtasan dulot ng pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Inaalay namin sa iyo, Ama, ang buhay na pagpapahirap ng mahal mong anak para sa ikawawala ng aming mga pagkakasala sa iyo, para sa pagkakasundo ng mga tao sa bansang nag-aalitan, para sa ikapapawid ng aming mga sama ng loob, inalakit, galit sa aming sarili, at pagtanggap ng aming kahinaan. Alam namin po kakayahan at kabutihan lamang at hindi kayang mapatawad ang aming kasalanan. Kaya naman, walang hanggan at makapangyarihang Diyos, dahil sa mga nagawa namin ang kasalanan, ang tanging mong anak lamang ang lumipis. Ang lahat ng ito, Ama, ang alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiyup po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niya ibilang kayo sa mga hinirang na magmana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay larawan ng Diyos na di makikita at siyang may kapangyarihan
sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang likha ng Diyos, at sa Kanya ay nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Pinasya niya ang sandaligdig ay may pagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang pagpapasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. O itong Yahweh, ipustos ang pag-ibig at ipos ng habag. Banal at magalit, ang pag-ibig niya hindi kumukupas. Siya ay ang buti at kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay ang mga malalim. Magpupuri lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat ng nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin niya tunay na dakila ang iyong kaharian.
hari ng simbahan. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristo ang Hari. Ating ipinagbubuni si Kristo at sinasabing natin, mabuhay si Kristo ang aming Hari. Tayo ay magsasaya ngayon sapagkat alam natin na si Kristo ng ating Hari ay kasama natin at kapiling natin sa Santa Iglesia. Si Kristo ay tunay na Hari. Naparito siya sa lupa upang maghari, upang pamahalaan tayong mga nasasakupan niya. Naghahari siya sa puso ng libo-libong mga tagasunod niya sa buong daigdig. Si Kristo ay ang pinakamabait at mapagmahal sa lahat ng hari, sapagkat inialay niya ang kanyang buhay sa krus at muli siyang nabuhay alang-alang sa kanyang mga alagad. Walang pag-ibig na hihigit pa rito na isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayong nasasakupan ng ating Haring si Kristo ay nabigyan ng grasya upang tayo ay makibahagi sa buhay, makahari at makadiyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. At ang buhay na yan ay tinatag niya sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia. Tunay nga na walang haring malapit sa kanyang nasasakupan na tulad ni Kristo. Si Kristo ay naghahari sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nilupig niya si Satanas at ang kamatayan. Ngayon, tayong mga alagad niya ay binibigyan niya ng lakas at tulong upang magapi ang kasamaan. Sa pamamagitan ng kumpil, tayo ay binigyan niya ng lakas upang maging matatag at matibay sa ating pagkakristiyano at upang tayo ay manatiling tapat sa Kanya kahit na napakadaling maakit ng Satanas. Binibigay niya sa atin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia ang Kanyang katawan at dugo upang maging pagkain at inumin ng ating buhay. Sa kumpisal ay pinanggagaling niya ang mga sugat ng ating kaluluwa na likha ng ating pagkakasala. Sa pagpapahid ng banal na langis o Santo Oleo ay niyaaliw at pinalalakas niya ang kalooban natin sa sandali ng panganib at kamatayan. Sa sakramento ng pagpapari ay binigyan niya tayo ng mga taong kakatawan sa Kanya at sila ang aakay at maglalapit sa atin sa Kanya. Sa sakramento ng mga matrimonyo o kasal, ang mga tao ay napupuspos ng pag-ibig na makadiyos at nadaragdagan ang mga miyembro ng kanyang simbahan at kaharian. Si Kristo ang ating Hari. Lubos tayong manalig sa Kanya. Tatalunin din natin si Satanas at ang kasalanan kung tayo ay laging pasasakop sa Kanya. Pinagkaloob niya ang lahat ng sandatang kailangan natin sa pakikihamok sa kasalanan ang pitong sakramento. Magsiluhod ang lahat.